Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 2, Aralin 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. Likas na yamang lupa. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga pinagkukunang yamang lupa na matatagpuan sa bansa. A. Naibibigay ang mga iba't ibang yamang lupa ng bansa. B. Naiisa-isa ang mga biyaya ng mga likas na yamang lupa ng bansa. C. Naiuugnay ang mga yamang lupa ng bansa sa epekto nito sa tao at sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yamang lupa ng bansa. A. Nailalahad ang mga pang-ekonomiyang aspekto ng pinagkukunang yaman ng bansa. B. Nakapaglalahad ng mga iba't ibang kahalagahan ng yamang lupa sa pambansang ekonomiya. C. Nakapagsasalaysay ng mga magandang epekto ng paggamit ng mga yamang lupa sa ekonomiya ng bansa. D. Naibabahagi ang mga pakinabang pang-ekonomiya mula sa paggamit ng yamang pambansa para sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. Natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. A. Nasusuri ang mga iba't ibang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. B. Naiisa-isa ang mga batas at ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng likas na yaman ng bansa. C. Nakapagbibigay ng mga paraan sa pagtugon sa mga hamon ng pangkabuhayan ng bansa. D. Naipaghahambing ang mga epekto ng hamon at pagtugon ng gawaing pangkabuhayan ng bansa sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Halina't umawit. Ipapaawit sa inyo ng inyong guro ang awiting Anyong Lupasong sa himig ng kantang Leron Leron Sinta. Sabayan ito ha! Tugma akin. Hatiin naman ang klase sa dalawang pangkat. Ang mga mag-aaral na napabilang sa unang pangkat ay magsusulat sa isang pirasong papel ng isang anyong lupa na nabanggit sa awitin. Samantala, ang mga mag-aaral sa ikalawang pangkat ay magsusulat sa isang pirasong papel ng katangian ng anyong lupa na nabanggit sa awitin. Pagkatapos magawa ang tuntunin ng aktibidad, humanap ng kapareha na kung saan magkatugma ang bitbit na pangalan ng anyong lupa sa katangian nito. Para naman sa unang gawain, panuto, gamit ang pisikal na mapa ng Pilipinas,
Itala ang iba't ibang anyong lupa na makikita sa Pilipinas at sabihin kung saang pulo kadalasan itong nakikita. Gamitin ang talaan na makikita sa ibaba. At narito ang mga kasagutan. Anyong lupa at pulo na kadalasang nakikita: Luzon, Visayas o Mindanao. Kabundukan: Luzon at Mindanao. Kapatagan: Luzon, Visayas at Mindanao. Burol, Visayas. Bulkan, Luzon at Mindanao. Ilog, Luzon at Mindanao. Dalampasigan, Visayas at Luzon. Kagubatan, Mindanao. Ngayon naman, paglinang sa kahalagahan ng pagkatuto sa ating aralin. Masdan larawan. Magbigay ng mga produkto na maaaring makuha sa mga anyong lupa na nasa larawan. Tingnang mabuti ang mga larawan at isipin ito. Ibahagi ang sagot sa klase. Narito ang maaaring sagot. Kahoy, mula sa mga punong kahoy. Mineral, ginto, pilak at tanso. At mga halamang gamot. Mga pananim din tulad ng palay, mais at gulay. Mayroon din namang prutas gaya ng saging at mangga. Meron din tayong hayop gaya ng baka, kambing at baboy. Buo salita. Ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik na katumbas sa tawag natin sa mga produktong galing sa lupa. Ano kaya ito? Tama, ito ay yamang lupa. Ito ay ang mga produktong galing sa lupa. At iisa-isahin natin yan sa ating aralin ngayong araw. Susing salita. Pansinin ang mga susing salita bilang munting kahulugan sa nabuong salita kanina. Basahin natin. Likas na yaman o kayamanan ng isang lugar o bansa na matatagpuan sa kalupaan. Ito ay kinabibilangan ng iba't ibang anyong lupa, kayamanan sa ibabaw ng lupa at iba't ibang uri ng kalupaan. Muli, ito ay tinatawag nating yamang lupa. Narito ang ating unang paksa. Pinagkukunang yaman o tinatawag nating yamang lupa. Pagproseso ng pag-unawa. Ikot repolyo. Magbigay ng iba pang halimbawa ng yamang lupa. Ipasa ang papel na repolyo sa mga mag-aaral habang may musikang pinapatugtog. Paghinto ng tugtog, babalatan ng may hawak sa papel na repolyo at magbibigay ng isang halimbawa ng naaayon sa hinihinging halimbawa na nakasaad sa balat. Ano nga ba ang salitang yamang lupa? Ang yamang lupa ay mga likas na yaman na matatagpuan sa ibabaw ng lupa at nagbibigay ng mga pangangailangan at kabuhayan sa tao. Narito ang mga halimbawa ng mga yaman na makukuha sa kalupaan. Palay. Pangunahing pagkain ng mga Pilipino.
Ito ay ginagawang bigas pagkatapos anihin. Mais, isa pang mahalagang pananim na ginagamit bilang pagkain at sangkap sa iba't ibang produkto. Gulay, katulad ng kamatis, talong, okra at iba pa, na mahalaga para sa balanseng nutrisyon ng mga tao. Prutas, katulad ng saging, mangga, papaya, at iba pang masusustansyang pagkain. Halamang gamot, mga halaman tulad ng lagundi, sambong, at bayabas na ginagamit bilang alternatibong panggamot sa sakit. Punong kahoy. Ang mga punong kahoy tulad ng nara at mahogany ay pinagmumulan ng troso na ginagamit sa paggawa ng kasangkapan, bahay, at iba pang estruktura. Mga hayop. Karaniwang kinukupkop sa mga sakahan ang mga baka, kambing, baboy at manok bilang pinagkukunan ng karne, gatas at itlog. Materyales sa paggawa ng kasangkapan. Troso mula sa mga punong kahoy na ginagamit sa paggawa ng mga kasangkapan at kagamitang bahay o pambahay, pati na rin sa konstruksyon. Mga mineral, tulad ng ginto, pilak, bakal, at iba pang yamang mineral na nakukuha mula sa mga kabundukan at ginagamit sa iba't ibang industriya. Kape at kakao, mga pananim na ginagamit sa paggawa ng inumin tulad ng kape at tsokolate. Tubo, ginagamit sa paggawa ng asukal, isa sa mga pangunahing sangkap sa pagluluto. Niyog, mula sa puno ng niyog, maraming produktong nagagawa tulad ng langis, gata, bunot at kopra. Abaka, isang halaman na ginagamit sa paggawa ng lubid, tela at iba pang produktong pambahay. Ratan, materyal na ginagamit sa paggawa ng mga muebles tulad ng upuan at mesa. Bulaklak, halimbawa, sampagita at rosas, ginagamit sa paggawa ng pabango, dekorasyon at gamot. Bato at buhangin, mahahalagang materyales para sa paggawa ng semento, hollow blocks at iba pang pangkonstruksyon. Uling at kahoy, panggatong galing sa mga punong kahoy, ginagamit bilang panggatong o fuel para sa pagluluto at pagpapatuyo.
saging na saba, hindi lamang prutas. Ginagamit din ito sa paggawa ng banana chips at iba pang produktong pagkain. Dahon ng saging. Ginagamit bilang pambalot ng pagkain tulad ng suman at iba pang tradisyonal na pagkain. Narito naman ang mga katanungan na dapat nating sagutin. Una, saan nanggaling ang ating mga yamang lupa? Ikalawa, ano ang mga iba't ibang uri ng yamang lupa na matatagpuan sa ating bansa? Ikatlo, ano-ano ang mga kagamitan at produkto na nakukuha sa mga yamang lupa? Ikaapat, bakit mahalaga ang mga yamang lupa? Narito naman ang mga kasagutan. Una, saan nanggagaling ang ating mga yamang lupa? Ang sagot, ang mga yamang lupa ay karaniwang nanggagaling sa mga sakahan, kagubatan, kabundukan at mga lambak. Ang mga ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kalupaan ng ating bansa. Ikalawa, ano ang mga iba't ibang uri ng yamang lupa na matatagpuan sa ating bansa? Ang sagot, kasama sa mga yamang lupa ang palay, mais, gulay, prutas, troso, halamang gamot, punong kahoy at mga hayop na inaalagaan sa mga sakahan. Mayroon ding mga mineral na nakukuha mula sa ilalim ng lupa tulad ng ginto, pilak at bakal. Ikatlo, ano-ano ang mga kagamitan at produkto na nakukuha sa mga yamang lupa? Ang sagot, maraming kagamitan at produkto ang nagmumula sa yamang lupa tulad ng una, kahoy para sa mga kasangkapan at konstruksyon. Ikalawa, pagkain mula sa pananim kagaya ng gulay, prutas, palay at mais. Ikatlo, halaman para sa gamot at pabango. Ikaapat, mineral para sa industriya at alahas. Ikaapat, bakit mahalaga ang mga yamang lupa? Ang sagot, ang yamang lupa ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pangunahing pangangailangan ng mga tao tulad ng pagkain, tirahan at materyales para sa paggawa ng iba't ibang produkto. Nakakatulong din ito sa ekonomiya ng bansa. Nagbibigay ng hanap buhay at nagpapanatili ng balanseng ekosistema. Paglalapat at pag-uugnay. Tanong-tugon. Humanap ng kapareha at ibigay ang tugon sa sumusunod na tanong. Ibahagi ninyo ang sagot sa isa't isa. Unang tanong, ano ang ibig sabihin ng likas na yaman? Ikalawang tanong, ano-ano ang mga yamang lupa na matatagpuan sa inyong paligid o komunidad? Ikatlong tanong, ano sa tingin nyo ang epekto sa ating kabuhayan, kapaligiran at kultura kung sagana kayo o tayo sa yamang lupa? Ikaapat na tanong, ano ang ating dapat gawin para hindi maubos ang ating yamang lupa? Matapos sagutan, ibahagi ang iyong sagot sa klase. Buo kahulugan. Mula sa naibigay na mga kasagutan,
dugtungan ang mga hindi tinapos na pahayag. Una, ang mga yaman ng bansa ay may malalim na ugnayan sa pangkabuhayan, kapaligiran at kultura ng mga mamamayan dahil nagbibigay ang mga ito ng kabuhayan, pagkain at materyales para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pangangalaga sa kalikasan ay nagpapanatili ng balanseng ekosistema na mahalaga para sa kalusugan ng komunidad. Sa kultura, maraming tradisyon at kaugalian ang nakaugat sa likas na yaman, tulad ng mga ritual sa pagtatanim at ani, pati na rin ang paggamit ng mga yamang lupa sa sining at pananampalataya. Ikalawa, kapag sagana sa likas na yaman ang bansa, ito ay magiging maunlad sapagkat maraming mapagkukunan ng kabuhayan para sa mga mamamayan tulad ng agrikultura, pangingisda, pagmimina at industriya. Ang mga yamang ito ay nagbibigay ng hilaw na materyales para sa produksyon ng mga produkto at serbisyo na maaaring ipagbili sa loob at labas ng bansa. Bukod dito, nagiging mas matatag ang ekonomiya dahil sa tuloy-tuloy na supply ng pagkain at mga likas na materyales na nagpapataas ng kita at nagbibigay ng trabaho sa maraming tao. Dumako na tayo sa ating ikalawang paksa, mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Pagproseso ng pag-unawa, trabaho, buhay at kabuhayan. Ang yamang lupa at tubig ay dalawang mahahalagang bahagi ng kalikasan na nagbibigay buhay sa maraming hanap buhay sa komunidad. Sabihin kung ano ang tawag sa mga gawaing pangkabuhayan na inilalarawan sa bawat pahayag. Una, nagtatanim ng mga halamang nakakain gaya ng palay, mais, niyog, tubo, gulay at prutas. Ang sagot ay pagsasaka o agrikultura. Ikalawa, naghuhukay ng ginto at bakal. Ang sagot ay pagmimina. Ikatlo, pumuputol ng mga puno, lalo na ang mga puno ng kahoy, upang gawing kahoy o kahoy na pangkonstruksyon. Ang sagot ay pagtotroso. Ikaapat, kumukuha ng isda o iba pang mga yamang dagat. Ang sagot ay pangingisda. Ikalima, nagmimina o kumukuha ng mga mineral, metal o iba pang yamang mula sa kalaliman ng lupa. Ang sagot ay pagmimina. Dumako na tayo sa pinatnubayang pagsasanay. Maraming iba't ibang hamon ang kinakaharap ng mga gawaing pangkabuhayan sa isang bansa. Isa sa mga dahilan ay ang mga gawaing nakakasira sa kapaligiran at nagdudulot ng masamang epekto sa ating mga likas na yaman. Masdan mong mabuti ang larawan. Ano ang napapansin mo dito? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Upang masolusyonan o malutas ang iba't ibang hamon sa ating mga likas na yamang lupa at tubig,
Ang pamahalaan ay bumuo ng mga lokal at nasyonal na batas pangkapaligiran. Basahin natin ang mga sumusunod. Una, ang RA 9003 o Ecological Waste Management Act of 2000. Ito ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Ipinatutupad nito ang wastong pagkakabukod-bukod ng basura sa pamamagitan ng paghihiwalay ng recyclable materials o recyclable waste at compostable waste. Ikalawa ay ang RA 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Ito ay naglalayong bawasan ang polusyon sa hangin sa pamamagitan ng regulasyon ng mga emisyon ng sasakyan, pagsasailalim sa pagsusuri ng mga emisyon ng sasakyan upang limitahan ang nakalalasong pollutants, kontrolin ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at sasakyan, at pagtutol sa pagsusunog ng basura. Ikatlo ay ang basura ko, bitbit ko, tapat ko, linis ko, clean and green at clay go o clean as you go. Ang bawat pamayanan ay may mga panuntunan para sa pangangalaga ng kalikasan na naglalayong suportahan ang pamahalaan sa pagpapalinis ng kapaligiran at pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan. Kasama sa mga programa ang basura ko, bitbit ko, tapat ko, linis ko, clean and green at clay go o clean as you go, na naglalayong linisin ang sariling kalat bago umalis sa isang lugar. Siksik sa liksik. Una, magsaliksik ng iba pang mga batas pangkapaligiran o programa ng pamahalaan na ipinatutupad ng ating pamahalaan o pamayanan upang malinang at maprotektahan ang ating mga likas na yamang lupa. Ikalawa, alamin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa pangangalaga ng ating mga likas na yaman. Gawin ito sa iyong kwaderno. Paglalapat at pag-uugnay. Punan, detalye. Buuin ang konseptong mapa ng mga salita o detalye ayon sa mga kaalaman na nalikom sa talakayan tungkol sa kahalagahan ng pinagkukunang yaman sa pambansang ekonomiya at sa gawaing pangkabuhayan ng mga mamamayan, kapaligiran at kultura. Narito ang unang bahagi. Itala ang mga kahalagahan ng yamang lupa sa ekonomiya ng bansa. Sagutan natin. Una, pagbibigay ng trabaho. Agrikultura at pagmimina ay nagpapasok ng trabaho. Ikalawa, pinagmumulan ng pagkain. Gaya ng pananim tulad ng palay at gulay ay nagbibigay ng pagkain. Ikatlo, materyales sa industriya. Kahoy at mineral ay gamit sa konstruksyon at paggawa. Ikatlo, kita sa pag-e-export. Mga produktong tulad ng niyog at mineral ay ini-export. Ikalima, pagpapaunlad ng turismo. Mga tanawin tulad ng kagubatan ay nakakaakit ng turista. At ika-anim, suporta sa industriya. Nagbibigay ng hilaw na materyales para sa paggawa ng iba't ibang produkto. Narito naman ang ikalawang bahagi. Itala ang mga kahalagahan ng yamang lupa sa ekonomiya ng bansa. Sagutin natin.
Una, trabaho. Nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho. Ikalawa, pagkain. Pinagmumulan ng mga pangunahing pagkain. Ikatlo, hilaw na materyales. Suporta sa iba't ibang industriya. Ikaapat, kita mula sa pag-e-export. Nagdadala ng kita sa bansa. Ikalima, turismo. Nakakaakit ng mga turista at kita. At ikaanim, suporta sa ibang sektor. Batayan ng iba pang sektor ng ekonomiya. Para naman sa ating ikatlong paksa, ito ay tungkol sa epekto ng pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman o lupa sa tao sa kanyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Pagproseso ng pag-unawa, buo pangungusap. Kumpletuhin ang pangungusap batay sa nakaraang aralin. Piliin ang mga sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. Kapatagan, turista, gulay, prutas, kabundukan. Una, ang Pilipinas ay binubuo ng malalawak na kapatagan. Ikalawa, sa kapatagan matatagpuan ang malalaking taniman ng gulay at prutas. Ikatlo, maraming magagandang tanawin na dinarayo ng mga turista. Ikaapat, ang mga troso na ginagawang plywood ay yaman na matatagpuan sa kabundukan. Buo salita. Buuin ang salita na may kaugnayan sa ating aralin ngayon. Tingnan mabuti ito. Ano kaya ito? Ang patlang ay tumutukoy sa mga likas na kagamitan, yaman o mga kalagayan sa kalikasan na may halaga para sa tao. Ang sagot ay likas yaman. Ang likas yaman ay tumutukoy sa mga likas na kagamitan, yaman o mga kalagayan sa kalikasan na may halaga para sa tao. Pinatnubayang pagsasanay. Ano-ano kaya ang mga pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang lupa tungo sa pag-angat ng ating ekonomiya? Para sa ating gawain, punan, halaga. Punan ng sagot ang graphic organizer ng posibleng pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang lupa tungo sa pag-angat ng ating ekonomiya. Narito ang mga pakinabang ng mga likas na yamang lupa na nag-aambag sa pag-angat ng ating ekonomiya. Ilagay mo na lamang ito sa graphic organizer kanina. Una, pag-unlad ng agrikultura. Ang mga lupaing sakahan ay nagbibigay daan sa masaganang produksyon ng mga pananim na nagbibigay ng pagkain at kita. Ikalawa, pagsuporta sa sektor ng pangingisda. Ang yamang tubig at lupa ay nagsusustento sa pangingisda na mahalaga para sa seguridad sa pagkain at kabuhayan ng mga mangingisda.
Ikatlo, konstruksyon at infrastruktura. Ang mga troso at mineral mula sa mga kabundukan ay ginagamit sa konstruksyon na nakatutulong sa pagbuo ng mga bahay, kalsada, at iba pang infrastruktura. Ikalima, paglikha ng hanap buhay. Ang mga industriya na nakabatay sa yamang lupa tulad ng agrikultura, pangingisda at pagmimina ay nagbibigay ng maraming oportunidad sa trabaho. Ika-anim, pagpapalago ng ekonomiya. Ang mga produktong agrikultural at mineral ay nai-export na nagdadala ng kita sa bansa at nagpapalago ng ekonomiya. Ikapito, pagsusustento sa turismo. Ang likas na yaman tulad ng magagandang tanawin at kagandahan ng kalikasan ay umaakit sa mga turista na nagdadala ng karagdagang kita sa mga lokal na komunidad. Ikawalo, sustento sa iba pang sektor. Ang yamang lupa ay nagsisilbing batayan ng iba pang sektor, nagbibigay ng mga hilaw na materyales para sa industriya at iba pang serbisyong pang-ekonomiya. Ika-siyam, pagsuporta sa lokal na industriya. Ang mga yamang lupa ay nagbibigay ng hilaw na materyales na ginagamit sa mga lokal na industriya tulad ng paggawa ng mga produktong gawa sa kahoy, tela at pagkain na nagpapalakas sa lokal na ekonomiya at nagiging daan sa mas maraming oportunidad sa negosyo. Pabaong pagkatuto. Gawing gabay ang kwadro sa pagtatalakay at lubos na pagpapahalaga sa natutunan sa aralin. Bintana ng pag-unawa. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa yamang lupa at tubig at punan ng mga kaisipan ang kahon. Likas na yaman, yamang lupa at yamang tubig. Sagutan natin. Narito ang kahulugan. Nagmumula sa kalikasan na nagdudulot ng benepisyo sa ekonomiya, kalusugan, kultura at pangangalaga ng kalikasan. Kahalagahan, una, pangunahing pinagmumulan ng mga pagkain. Ikalawa, nagbibigay trabaho at kita sa mga komunidad, lalo na sa mga rural na lugar na umaasa sa agrikultura at pangingisda. Katangian, nagmumula sa kalikasan na nagdudulot ng benepisyo sa ekonomiya, kalusugan, kultura at pangangalaga sa kalikasan. Ang hamon, mga gawain gaya ng pagtatapon ng basura sa paligid at mga katubigan, pagputol ng mga kahoy, pagkakaingin, pangangaso, paggamit ng lason at dinamita sa pangingisda, at pagpapabaya sa mga anyong lupa at tubig na siyang pinanggagalingan ng mga yamang lupa at tubig. Ikalawa, may mga ahensya ang mga pamahalaan na namamahala. Pagninilay sa pagkatuto. Una, ano ang naranasan mo habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ikalawa, ano ang naramdaman mo nang malaman mo ang kahalagahan at mga hamon sa ating yamang lupa? Ikatlo, ano ang gagawin mo upang mapangalagaan ang mga yamang lupa? Ibahagi ang sagot sa klase o maaari mo ring isulat sa iyong kwaderno. Pagtataya at pagninilay. Tara't maglikha.
Sagutin ang tanong sa loob ng kahon sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Pumili lamang ng isang gawain na sa tingin mo ay magagawa mo ng mahusay. Ano ang ating dapat gawin upang umunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng ating mga likas na yamang lupa? Unang gawain, maaari kang lumikha o gumamit ng himig ng isang awitin. Ikalawang gawain, maghanda ng isang ulat sa pamamagitan ng pagganap bilang isang reporter o tagapag-ulat. Ikatlong gawain, magpakita ng isang dula-dulaan. At ikaapat na gawain, gumawa ng isang comic strip. Kayang-kaya mo yan! Narito ang pamantayan kung paano ka bibigyan ng grado ng iyong guro. 4 na puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. Pamantayan ay kabuluhan, kalinawan ng paglalahad, at paglalahad. Good luck! Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!